Ginoong Winston Casio, ang spokesperson po ng PAOK. Sir Winston, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. Magandang umaga, Manong Ted. Kasama ba natin si DJ Chacha? Ito, si DJ Chacha Good morning dito. po. Oo. Paumanhin lang, Good morning. kasi alam mo, pag binabasa nga namin tong mga kaso, di ba, ang daming Chinese names, di ba? Ang daming sangkot dito. Konting paliwanag lang. So may sumuko, no? Na pitong mga akusado sa NBI, no? Itong 5 na sinasabi daw na involved dito sa Hongsheng at yung 2 sa Yunzhuan. Tama, no, ha? Sun Yuan. Opo. Suwan, anyway. so itong magkaugnay ba itong 2 kasong ito? Ito bang Hongsheng at saka itong Zuan Yun o Yunzhuan na ito? Pareho ba lang kasong ito? Yes, Manong Ted. Ganito po kasi yan. Yung Hongsheng, yan yung unang gaming corporation or IGL, Internet Gaming Licensee or POGO, na na-raid ng PNP CIDG Central Luzon noong 2023. February 2023 yan. Tapos nung sila ay nakansila yung kanilang papel, yung kanilang dokumento ng PAGCOR for violation nga po, nagpalit yung Zun Yuan naman ang itinayo nila, pero same people, same incorporator, same everything, same banana. So sila naman yung na-raid po namin noong March 14, 2024 naman. Ayun, opo. No, medyo klaro na. May sinasabi na kasama dito sa Zun Yuan Technology na kumpanyang ito, pumalit doon sa Hongsheng, yung Dennis Cunanan. Kasama ba ito? Nakasuhan po si Ginoong Cunanan, pero bilang authorized representative noong Hongsheng. Noong Hongsheng, yung naunang Internet Gaming Licensee or POGO. Opo. Siya din po ay nakasuhan doon din sa Lucky South 99 kasi lumalabas na si Ginoong Cunanan, talaga ang hanap buhay niya noon ay maging authorized representative ng mga POGO. Yung kanyang, meron na rin siya arrest warrant? Meron pong kasama po siya sa nilabasan ng arrest warrant nung nakaraang linggo. Oo. Yes. Pero yung kanyang kaso, hindi qualified human trafficking, sir. Same din. Qualified trafficking in persons din ang kanyang kaso. Oo. So wala din itong piyansa? Wala rin hong piyansa ito. Opo. So ngayon, hinahanap na si Dennis Cunanan? Nakipagbigay-ugnayan na po si Ginoong Cunanan sa iba't ibang mga ahensya. At siguro by today or tomorrow, susuko na rin po siya. Okay. Gaano po ngayon, bagamat ito po ay nasa husgado, no, without courting contempt, ika nga Sir Winston, gaano katibay ang mga ebidensya natin para matumbok talaga itong 7 na sumuko sa NBI at maging kay Dennis Cunanan na sila'y sangkot sa qualified human trafficking case nga kasi dito pagbabasihan ng judge yung bigat ng ebidensya para doon sa malamang na ihahain itong mga to ng petition for bail. Yeah. With regards to the 7 naman, ang basehan po natin yan, siyempre yung mga documentary evidence. Ngayon naman po, sila magbibigyan naman po sila ng karapatang pagkakataon ng husgado para patunayan doon sa kanilang aligasyon ang kanilang mga identity ay ninakaw lamang, no? At ginamit daw sa pag-incorporate noong Hongsheng at saka na itong Sun Yuan. Ganon din, bibigyan din ng pagkakataon si Ginoong Cunanan para patunayan din yung kanyang so to speak innocence. But then again, as far as the interagency task group, itong aming trabaho, kami naniniwala sapat po yung ating ebidensya para mabigyan po ng guilty verdict ang mga ito. By the way, Manong Ted, narinig ko, naunan yung guest si Director Santiago. Itong trabaho namin, task group po ito. Kasama ho namin si NBI, PNP CIDG, and a good many others kasi alam niyo naman yung PAO, kakaunti lang kami, Manong. Oo. Kaya nga, kumbaga, whole of government approach, kumbaga. So, Sir Winston, itong mga itong mga kasama sa mga lumantad sa Senado, yung kwento nga na ginamit lang ang kanilang mga pangalan, pagkakakilanlan, pati nga daw yung tin, wala silang mga tin pero nagkaroon sila ng tin. Meron bang sa inyong pag-iimbestiga lumitaw na bagamat ginamit nga ang kanilang mga pangalan pero tumanggap sila ng pera
para doon sa paggamit sa kanilang pangalan? Manong Ted, that's too much details na po yun na baka hindi katuwa ng husgado. Pero ang amin hong aligasyon, basta maayos ho namin inimbestigahan yung mga papel, maayos ho namin inimbestigahan lahat mga testimonya. Kaya masasabi ho namin na, kumbaga, we did a process of elimination. Naging mahabang usapin din ho namin kung kakasuhan namin itong mga di umano mga Filipino incorporators na nagsasabing ninakaw lamang yung kanilang identities. But at the end of the day, we opted in the positive because we feel that the evidence warrants that they be charged. Okay. Wala namang mention dito noong isang humarap sa Senado na Lieutenant Colonel Jessa Mendoza. Si Colonel Mendoza, iba ho ang investigasyon na kinakaharap po noon with regard to yung paggamit o di umano ng kanyang pangalan para ma-incorporate ang daan-daan ng mga korporasyon under the SEC. Iba hong investigation yon. Hindi ho siya nasama dito sa mga pogo na raid natin. Ayun, totally iba po yun. Ano? Tsaka ngayon nga yata pending sa SEC, no? Ang kanila pong ginagawang pag-usisa kung bakit nagamit yung kanyang pangalan sa napakaraming kumpanya na Chinese po ang mga nagpapatakbo. Sige po. So sir, dito po kay Alice Goo, again, kung mamarapatin po ninyo, gaano katibay ang hawak natin ditong ebidensya para siya maidiin talaga sa qualified human trafficking? Because as you know, again, malamang na maghain ito ng petition for bail ang kanyang mga abogado. We expect that, Manong, na they would file for a petition for bail siguro by today, or maybe they have filed already. But then again, it took us several months to be able to file several charges, no, against these people, including Alice Goo, sapagkat yung task group na kinabibilangan po ng PAOK, nandyan po yung NBI and so on, DOJ IACAT and so on and so forth. It took us quite some time to really appreciate, kasi kung makikita ho ninyo yung volume ng ebidensya, makakapal ho. Talagang inaral ho ito ng ating mga prosecutors ng NBI at saka ng CIDG bago po i-file. Masabi ko lang, Manong, kagabi inabot kami ng, I think, early morning para mag-photocopy ng iba pang mga papel. 2,000 pages po ang piniprint natin para lang sa money laundering. Sa Q-tip, medyo mas manipis ng konti pero inabot din kami ng 3:00 sa madaling araw. So, we're very confident that the DOJ panel of prosecutors na nag-appreciate noong preliminary investigation evidence, nakita nila yung lakas ng aming ebidensya at harinawa, yung korte, ganun din ho. Maging positibo rin ang kanilang pag-appreciate sa ebidensyang isinumite namin. Opo, kasi po kami ho bilang nagmamasid po lamang sa kasong ito, no, ang atin is yung tinitimbang namin yung bang tibay ng ebidensya para hindi makapagpiyansa. Kasi kung money laundering, malamang may piyansa, di ba, Sir Winston, no? Yes, may sir. Piyansa, kaya lang, Manong Ted, money laundering for 87 count. 87 count? Yes. Sa money laundering po yan, ha? Sa first tranche lang po yon ng money laundering. Yung Q-tip, that's non-bailable, assuming that the judge appreciates the strength of our evidence. Yung dito naman po sa money laundering, that's 87 count. First tranche. So, we're preparing the filing of second tranche of money laundering cases. Yun, medyo daan-daan na po yung counts na yun, ipapile natin. So we trust, talagang itong tibay nga ng hawak nyo para hindi makapagpiyansa. Otherwise, sabi nga nila, di ba, crime does not pay. Ang hirap dyan kasi kung ang dami mong pera, makapagpiyansa ka, magagamit mo yung pera mo para makalaya ka. Ganun po. Best effort ang ginawa natin dito, Manong. So, hindi namin ito tinantanan until such time na kumpiyansa kami lahat sa task group namin na sapat ang ebidensya natin. Opo. Sige po. Yun ho bang itong sumuko ng mga Pilipina, no? Itong sinasabi na sila po ay market vendor, ang isang po ay call center agent daw. Ano ang posibilidad na ito ay magamit ng prosecution laban dito sa mga namuno nitong dalawang kumpanyang ito, na Hongsheng tsaka yung isang Zhuanyuan?
Well, I would defer that question to the prosecution. But kami Okay. naman po, we're always willing and we're always willing to have witnesses with the least participation in any of the allegations that we have submitted po, for appreciation of the court. Basta at the end of the day, the decision will be a task group, will be a group decision. So Okay. pag-uusapan ho namin yan. Okay, sige po. Sir, ito hong si Tony Yang, nasan siya ngayon? Ano ang latest po ninyo dito? Kasi kayo po ang nanguna dito para ito maaresto sa NAIA. Opo, si Tony Yang po, katabi ko po siya ngayon at papunta ko kami ng Senado para sa Senate hearing ngayon, Manong. Okay, sige. So, meron ba siyang pending arrest warrant? Wala pa po. Siya ay meron lamang immigration violation dahil dun sa misrepresentation na kanyang ginawa na nakita nga natin na siya ay nagpanggap na Pilipino. Dahil ho doon ay siya po ay naging undesirable alien. Pagkat napakaraming dokumento magpapatunay na nag-assume po siya na pagkakakilanlan na Pilipino. May mga LTA7, permit to carry, may driver's license, and so on. So, ito muna. Pero, Manong, ongoing ang case build-up niyan para sa iba-iba pa ring mga kaso na kakaharapin niya. Medyo, nung tinignan ko po yung listahan ng mga kaso kahapon, Manong, medyo mahaba pa rin. Opo. Meron ho bang, if you are at liberty, kasi kung katabi po ninyo at nakakaunawa naman ng Tagalog yan, kung kaya lang po ninyo sagutin, pag hindi po gagalang namin, meron bang track or traces na itong si Tony Yang involved din dito sa mga pogo ni Alice Goo? Yung ganito ho ang pwedeng masabi natin, merong mga transaksyong pinansyal sa pagitan niya at saka doon sa mga korporasyon na involved yung Sigo Waping. Pero personally among them, wala pa ho kami nakikita. Pero intercompany intercompany transactions po nakita natin. Okay. Sige po. Sir, wala pa hong move ang Chinese embassy dito para tulungan ang kanilang mamamayan na iyan? Siyempre, pinagbigay alam po namin bilang kortesiya doon sa ating sa kanilang embahada. Pero as far as move para kung ano man, wala pa po silang ginagawang ganoon. I think they're respecting the legal process through which Mr. Yang is being subjected. Wala naman hong paglabag sa kanyang mga karapatan. Dumating na ho ang kanyang abogado noong nakaraang weekend. So, all his legal rights are being afforded to him naman po. Okay. May pahabol lang pong tanong si Chacha and then we will let you go. Oo. Sir Winston, Sir hindi ko Winston. sure. Yes po. Good morning, Sir Winston. Hindi ko lang sure kung po pwede nyo pong masagot ito kasi nga ongoing pa rin po yung investigasyon. Sinabi mo lang, hindi ka sigurado. So, hindi mo lang tanungin. Try lang natin, sir. Baka sakali masagot. May sinasabi yung ilang akusado na yun daw po mga pangalan nila ay baka daw nanakaw dun sa mga lending companies. Anong tugon nyo dito, Sir Winston? Kasi kanina binabanggit ninyo, base sa mga impormasyon, ebidensya na tinignan ninyo, maraming pangalan ito hanggang sa na-trim down ninyo into 7. Yes. So, ganito na lang, sige DJ. Ang lahat naman ho, hindi naman indiscriminate yung filing na ginawa po namin. So, what I mean by that is, masusi pong pinag-aralan ng task group yung naging filing po. Kasi, unfair naman po iyon, di ho ba, kapag meron kang inosenteng tao na mai-inconvenient for filing a case against them. So, pinakinggan din po namin yung kanilang aligasyon na di umano sila ay ginamit lamang ang kanilang pagkakakilanlan. But there were certain things during the preliminary investigation, during the conduct of the preliminary investigation, which convinced us otherwise na yung kanilang sinasabi ay hindi kasintibay at makatotohanan. Okay. Yung pong iba nakasama sa listahan bago nyo na kuha itong final 7 na meron na kayo ng mga pangalan, bukod po sa pag-deny, meron silang na-present talaga ng mga dokumento na hindi sila, malinis at hindi sila kasama dito sa Pogo raid dyan sa Bamban po. DJ Chachay, what I mean is lahat ng incorporators
Filipino incorporators and officers, kinasuhan ho natin. All of them, kinasuhan po natin. Yung ibang mga nakita namin, those were just mga managers, team leaders na mga Pinay at Pinoy na pinag-isipan muna namin kung isasama o hindi sa aligasyon. Pero nung nakita namin mga ordinaryong trabahador lamang po sila, hindi ko namin isnama. Okay, pero sige. ito ho kasi, the document speaks for itself. And they failed to prove that their, as far as the task group is concerned, they failed to prove na ginamit lamang yung kanilang mga pangalan or ninakaw lamang. Ngayon lang lumutang yung kanilang sinasabi na maaring ninakaw sa mga lending company yung kanilang mga pangalan. Ngayon, dahil sinabi nila yan, they will have to prove that in court. Kasi wala kami nakita po na mga lending company kung saan ninakaw yung kanilang mga pagkakakilanlan. So, at sabi nga po ninyo, they presented that, so they should present that in court and prove that in court. Opo, sige po. Sir, last na lang po. Yung warrant para maghukay dito po sa Porac Pogo Hub, meron na hubang update dito? As of last week, pinag-aaralan pa po at kinakausap yung mga quote-unquote possible, yung mga witnesses na lumutang at nagsabi tungkol dyan. Natabunan lang ho ang sa dami lang nangyari nito nakaraang linggo, Manong, no? So natabunan lang ho yun. So we will revisit that again after the initial hearings po during the arraignment nitong mga after the arraignment itong mga kasong isinampa namin kasi upcoming na rin yung arraignment, yung kasong isinampa namin sa Lapu-Lapu, Manong Ted. So natabunan lang po yun. Then we'll see, we'll talk again to the witnesses. Okay, opo. Pero kumbaga hindi nawawala ito, no, sa inyong mga gawain kasi nga malaking bagay ito pag may nahukay kayong mga bangkay talaga doon. Opo, syempre, ito ay nasa isa sa mga things to do namin, pero again, at the end of the day, kinakailangan i-revisit yung diskusyon doon sa mga witnesses kasi again, ang utos ng Executive Secretary sa amin, pag matibay ebidensya, go. Pag medyo mahina ebidensya, kalma. Opo. Yes sir. Okay, so salamat po na marami Sir Winston at good luck po sa inyong araw today. Salamat po. Maraming salamat, Mano. DJ Chacha. Thank you very much. Thank you. Yan po si spokesperson ng PAOK, Winston. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.